Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Pa-kidney check na lang muna. Ito ang panawagan ni former COA and COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa gitna ng issue tungkol sa di umano'y pag-iwas ni Pangulong Bongbong Marcos sa hair test tungkol sa pulburon. Kasi ayaw niya ng patesting sa buhok eh. Ayon kay Guanzon, kung talagang ayaw ng Pangulo na magpatesting sa buhok, baka pwedeng pa-kidney check muna para malinawan na ang usapan kung isa o dalawa pa nga ba ang kidney niya ngayon. Ito ang kanyang post. Kung ayaw pa ni Bongbong Marcos magpa-test sa buhok, baka pwedeng magpa-kidney check na lang muna kung isa o dalawa pa talaga ang kidney niya ngayon. Ang patutsadang ito ay tila tugon sa depensa ng ilang kaalyado ni Marcos Jr. na ginagamit ang umano'y single kidney bilang rason kung bakit hindi daw posible na malulong ang Pangulo sa anumang ipinagbabawal na gamot. Ang dami ko nang nabasang comment na ganyan. Hindi, mahirap yan. Dahil nag-iisa ang kanyang kidney. Nag-donate daw. Ang Pangulo ngayon, nag-donate daw isang kidney sa kanyang ama, si Marcos Sr. So, marami rin hindi naniniwala. Isa na ito si Attorney Guanzon. Sige, pa-kidney check. Di ba? Napakasimple naman yan. Punta lang sa isang of course, supervise yung hindi kwan ba? Supervise. So kakagatin ba ng Pangulo ang hamon na ito? Pa-kidney. Para patunayan na nag-iisa lang ang kanyang kidney. Okay, may nabasa na akong post tungkol niyan na iba daw ang nag-donate ng kidney kay Marcos Sr. Itong si PBBM hindi natuloy. Yung nabasa ko lang I don't know how true itong post. Dahil hindi sila perfect match. Dahil by that time, malala na yung sakit ng Pangulong Marcos Sr., kailangan niya ng perfect match at naghanap sila ng iba. So hindi natuloy si BBM na nag-donate. So ang nahanap ay member ng Presidential Security Guard. So sundalo ang nag-donate. Yun daw ang perfect match talaga. Kaya ayun, na naging successful ang operation ng Marcos Sr. So I don't know how true yung post na nabasa ko. Kaya nga tama-tama itong hamon na ito ni Attorney Guanzon. Sige, magpa-kidney check para malaman kasi may mga report talaga nagsasabi na hindi si PBBM ang nag-donate. Okay. So, speaking of PBBM, meron akong nabasang post kanina. Sino ba yung nag-post? Tungkol sa ito si Alejandro. Ano namang first name? Jose Alejandro. Tungkol sa tinanong daw siya ng mga kaibigan niyang American government officials, ano ba daw talaga ang kalagayan, yung mental state ni PBBM. So ang sinabi doon ni Mr. Jose Alejandro, dating ambassador, basta Marcos loyalist ito dati. Tapos nag-serve siya sa FBR administration. Sinabi niya na yung diary ng Pangulong Marcos Sr. na
dinescribe niya, Marcos Sr. ito ha, dinescribe niya si BBM as lazy and happy-go-lucky, party-going boy, parang ganon. Diary, nasa diary yan. Lazy. So, tapos, ano daw ni Imelda? Inispoiled ni Imelda Marcos. Kasi nga, nag-iisang lalaki. Inispoiled. Tapos, yan, na-kick out sa mga eskwelahan nung pinadala sa England. Parang nagkaroon ng gulo, na-kick out. Kaya, nagkaroon daw ng trauma. Ito, description ito ni Mr. Jose Alejandro. Nagkaroon daw ng trauma itong BBM, yung alanganin siyang makiharap. Lalo na yung mga biglaang tanong, hindi niya masagot kagad, kaya ang kanyang defense mechanism is tawanan. Kaya pansinin niyo kung merong mga mahirap na question na ibato sa kanya, ang ano niya, ganun siya, tatawanan lang. Kagaya yung yung sa Australian, punta siya sa Australia, in-interview siya ng ABC Australia, tapos tinatanong tungkol ata sa nakaw na yaman, tapos nakaw na yaman ng Marcos family, kumatawa lang, tinawanan. So, what's so funny? Sabi ng interviewer o yung host, what's so funny? So, ganon, wala daw masyadong hindi masyadong confident sa sarili. Yon ang description ni Mr. Jose Alejandro kay BBM. Anyway, ano pa? Sinasabi, ito naman si Senator Remy, may nagbabatikos sa kanya na kwentong, anong tawag doon? Inventong kwento. Si Congressman Puno, sa kanyang pahayag na despite, amid the serious accusation na mga inimbentong kwento, ang buong Kamara daw, mga congressman, sumusuporta pa rin sa Pangulong Marcos Jr. Wow! Ganda naman, galing. Dami niyang supporter ng mga congressman. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tate ang natagaan og sin ug mag-atop na ni karon. Nembak pang lang kata. Karon humanagid ang atop sa balay ni tatay. So napulihan na tong mga daot ni nga yero. Ako nagpasalamat sa unang-una. Ako nagpasalamat sa Ginoo kay wala ang Ginoo, wala sad ta. So, salamat sa Ginoo. Ug nagpasalamat sad ko sa nag-sponsor na aning sin Oo. na kining akong balay 20 anyos na ni kapin. Mm. So naamay nag-sponsor. So karon di na ko ulanan ani kay gatuloan naman ni.
Salamat sa nag-sponsor. Salamat. Pila na dito imong edad? 64 na. Ay, 64 na. So, salamat kayo, tay. Salamat. Oo. So, 20 na katuig bago pa